Pakibati muna ng katabi mo ng happy anniversary. Today is the 3rd year anniversary natin. Hallelujah. Oo. Binaba na natin yung aircon na yan pero talaga napakalamig. Oo. Happy anniversary sa inyong lahat. Ngayon ay 3 taong gulang na tayo. At ngayong anniversary natin, gusto lang natin i-welcome ang bisita natin. Mother, welcome po. Thank you for joining us today. Salamat po. Palakpan naman natin si Mother for joining us today. Kahit binabaha tayo, kahit bumaba sa kanila, nakasama natin. At salamat sa inyong lahat, kahit habagat, andito kayo ngayon. Alam ko na may gusto kayong abangan kay God, may sasabihin si God. Dito sa 211 Ministries, allowed si God magsalita, ang Holy Spirit. Kaya pag may sinabi siya, ikaw nang bahala kung paano mo gagawin. And of course, si Ate, welcome. May kasama tayo dito si Ate. Siguro kaedad ko lang ito. Ang pangalan niya? Brial. Ilang taon? Anong year niya na? Parehas lang tayo, Brial. So, welcome, Brial. At sa inyo, medyo nakakaano yung kanyang pangalan. Magandang pangalan niya. Kaya, minsan pag maganda, Marvin pangalan, hirap bigkasin, ano? Okay, so 3rd anniversary natin at sa ating mga nanonood sa online, happy anniversary. At join us dahil mayroong gagawin si God sa atin dito sa series number 2. Series number 2 na tayo. Ibig sabihin, ang bilis naman, natatapos naman ng August. At sa mga nag-design nito at sa mga gumawa, gusto ko lang i-acknowledge ang bawat sa inyo sa inyong time. Palakpakan naman natin sila. Ang ganda ng ating paligid. Malamig ang simoy ng hangin. Kaysa yan ang bawat damdamin. Parang ganyan, malapit na yun. No? Malapit. Bakit may sinabi ba ako? So, this is our 3rd anniversary. Kahit anong gawin natin, talagang tumatakbo sila. Ngayon siguro magandang, ang tanong ngayon 3rd anniversary natin, anong gagawin natin for the 4th? Yung upcoming next year, anong gagawin natin? Siguro magandang ipakilala ko sa inyo, if your heart is to serve God, hindi lahat ng church pare-parehas. Hindi natin pwedeng ikumpara ang church. Kasi bawat church ay merong calling. Wala akong calling. May mga umattend sa atin dito ng calling niya ay prison ministry. Sabi ko wala akong calling sa prison ministry. Dahil pag nag-volunteer ka, why volunteer if God is calling? Sabi ko sa kanya, pag nag-volunteer ako dyan, 2 lang yan. Masasaktan ko sila sa sasabihin ko sa kanila at masasaktan din ako nila kasi hindi ka dun tinawag. Kaya gusto ko ipakilala sa inyo, pag sinabi natin 211 Ministries, ang 211, gusto ko ipakilala sa inyo ang vision at product nitong church na to. Bakit product? Katulad ng business, pag alam mo ang product mo, hindi mo ikakahiya at gagawin mo. So pag sinabi natin 211, coming from Philippians 2:11, that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. So dito, ang ating vision, ang ating purpose is to honor God, to honor the King, Jesus Christ. Now, anong product natin? Kung ang Toyota ang product nila ay kotse, ang product ni Marvin ay para sa party needs. Ang product mo ano, Ronel? Anong product mo? Sina Henry at sina Felix, ang product nila ay fertilizer, foliar fertilizer. Pangmalakihan yan sila. Sa iyo, anong product mo, Ronel? Service. Laundry kasi siya. The same with this church. Ang product ng 211 Ministries ay naandyan mismo sa name Ministries. Other word for ministry is service. Kaya pag nakita nyo ako rito nakahawak ng dustpan at ng walis, at ayak si Pastor Yak, ang dumi. Hindi ko kinahiya kasi alam ko ang product ko. Alam ko kung anong binibenta ko. I am called, I was called by God, ang church na to serve, to make disciples, to help, to serve. Kaya kung sa inyo na andito tayo para kailangan si pastor maitaas natin, hindi ganon. We are here to serve. Kaya kung gusto nyo mag-join sa 211 Ministries, naalala nyo, nakaparallel ito kay Jesus Christ, that Jesus Christ came to serve, not to be served. Yan ang ano natin. Kaya dito hindi natin tinataas ang tao dito, si Jesus Christ. Kaya pag sinabi nating 211 Ministries, we honor the King by living a get right living and advancing His kingdom. Ang pag-advance sa ating ng kingdom is making disciples, training leaders, raising up leaders, kasi isinilang tayo na walang nag-train ng leaders and planting churches. Kaya mapansin nyo, sa Masbate may church tayo, 211 Ministries, and believing, hoping na magpatuloy ang Cubao at lahat ng area, provinces and regions of the Philippines. So yan ang 211 Ministries at dito sa Mandaluyong tayo ay 3 taon na. Ngayon, ano ang gagawin natin ngayong 3 taon na tayo? Saan tayo pupunta? If you know your purpose, your goal, your vision, if you know your product, ang invitation ko lang sa inyo ay ito.
Ito ang susunod natin. Ayaw na naman sa akin. Ito, gusto ko imbitahin sa going forth. Okay na yan? O yan. Diyan ko kayo dadalhin. Ang word ko kay God at this point in time, now that I know my vision, the vision of the church, the product of the church is to serve. Kaya minsan pag nauutusan ka, nauutusan ako, no problem. Dito hindi pinag-uusapan si pastor, tinatawag lang na Dennis, it's not a problem for me. Kasi hindi issue yun. Ang mahalaga rito, I'm serving God. So hindi yung posisyon ang pinag-uusapan natin. Leadership is servant work. Okay. So let's move on now that we have this. Ito bang gusto mo na vision ng 211 Ministries? Makasabay ka ba nito? So iniimbita ko kayo sa next coming 1 year, pang-4 na taon ng 211 Ministries. So this is our anniversary series at ang ating topic niyan ay yan. Anong purpose natin itong move on? Tuloy na natin to para at least merong silang hinanda dyan, may mga baon sila. Kaya kailangan bilisan ko para kain na tayo, Marvin. No? Pag malamig, kailangan natin ng carbo. So kailangan. So kailangan mo natin ng word feed. So ang purpose natin dito, lagi niyong didikitan itong purpose na ito. Kasi throughout the month, isang purpose natin pero marami tayong series na pinag-uusapan na nakadikit pa rin dyan. So dyan tayo mag-uusap para at least makita nyo, hindi tayo nagpapatama. Ang goal natin ay mag-grow tayo. Kumain tayo ng tama ng Word of God para may kapupuntahan tayo. So ang move on natin, ang purpose nito is to deal with the battles between authority and humility. Magkaiba yung ang iba sabi lang wala ka dapat authority kasi si God ang authority, tama yun, pero pag binigyan ka ng authority to trample on scorpions and snakes, then gawin mo. Ano naman yung humility? May false humility, may genuine humility, kaya ayusin natin yan. Then knowing when to pray or to act with faith. Ibig sabihin may mga tao na ang galing mag-pray pero in act, yung action ng faith wala. So kailangan natin i-balance natin kailan requirement ang faith, kailan required ni God ang prayer. And to avoid shrinking back, yung nag-give up ka, yung iba nagsisuicide na lang, na nasa winning situation na sila. Yan ang goal natin dito sa Move On at itong buong buwan ng August, yan ang ating topic. O sige. So ang word feed outline natin, last Sunday, the first Sunday of the month, meron tayong say to. Galing yan sa verse na, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, huwag mong aakyatin ang mountain, magi-struggle ka. Huwag mong ipapagawa kay God. Ang sabi ni God, say to this mountain, move from here to there, and it will move. Kaya ang iba sa atin, pinagpipray ang mountains of problems, mountains of troubles. Huwag mong ipagpipray kasi sabi nga ni God, binigay ko sa iyo ang authority. Huwag mong iutos sa akin. Ikaw ngang inuutusan ko at pinagpipray. Lord, tanggalin mo naman ang aking mountain. So, mali ang understanding natin ng word, mali din ang application. And today, move on. Galing yan sa Exodus chapter 14-15. And next week, as though, rise up and speak life. O, wag na tayong patagalin. Pag sinabi nating move on, sabi ni Kuya Google, kilala niyo ba si Kuya Google? Kasi si Ate Miriam, meron ding meaning. So si Kuya Google, sabi niya, a move on is an English phrasal verb with 3 main meanings. At dito sa meanings ni Google, tinanggal ko lang kanya, tingnan nyo na lang ang wisdom. And the kingdom of God, kailangan mo ng wisdom. At kapag may nakuha ka na wisdom, dito magsisimula ang pag-apply nito. So transitioning to a new stage in life. Katulad niyang galing, nasa 3 years tayo. Next year ba, 3 years old pa rin ang 211 Ministries. Kahit ayaw mo maniwala, dadami at dadami talaga ang edad nitong 211 Ministries. Transitioning to a new, to a stage, new level of life. Kaya kung ikaw ay grade 1 3 years ago, grade 1 ka pa din ngayon, may problema yan. Our God is a God of growth. Kahit edad natin, nung dumating ako nina rito ng 8 o'clock, ang edad ko hindi ko na mababalikan, nadagdagan na. So lahat yan growing, kaya dapat alam mo na ibig sabihin, minsan nga na-rebuke ako, nag-act childish pa ako nung nasa ministry na ako. Ni-rebuke ako ng pastor, Dennis, you have to act your age. Oo nga, no? Hindi ka na bata, Dennis. Kumilos ka ayon sa edad mo, the same as my age in Christian life. You have to act your age to your level. Nakita na kayo, nagtatamsak pa ako rito at age 60. Alam mo talaga, sabi ng Panginoon, di ba hindi bagay? So, mentally overcoming a difficult experience. Marami sa ating may trauma.
Pero hindi ibig sabihin ang trauma ang magdidesisyon ng iyong future. Kailangan mong mag-move on. Kapag nag-stay ka dyan, andyan ka na lang. Nag-overthinking ka kasi nilamangan ako kasi, inabuso ako kasi. Kapag kasi ang buhay mo, you are not moving on. Wala kang kapupuntahan dyan. At kapag hindi ka nag-move on, huwag kang manisi ng iba kasi pumayag ka din. Kapag tayo ay nasa poverty mentality, overthinking, issues of life na hindi ka makaalis sa putik, ikaw din. Sabi ni God, halika anak, umalis ka dyan. Nagpipray naman ako, Lord. Nagpipray ka pero ayaw mo mag-act in faith. Step out in faith. Iklaro lang natin kasi halos faith itong pinag-uusapan natin this month. Anong kaibahan ng hope and faith? Ito ang hindi natin naiintindihan. Ulit-ulit nating sinasabi ito dahil may mga bago tayo, ulitin ko. Ang hope ay future. Ang faith is today. Lord, naniniwala ako, gaganda ang buhay ko, makakaahon ako dito sa issue ng aking mind. I will step out in faith today. That is hope and faith is today. Kaya kung puro ka hope, puro ka prayer, wala kang action ng yung faith, faith without work is dead. Ganyan ka pa rin. Ganito pa rin itong 211 Ministries next year. Then proceeding to the next subject. Okay, next na tayo. Kaya next month, itong naririnig nyo ngayon, since nagsimula, hindi na uulit dito ang sermon kasi nag-aaral talaga tayo ng ipapakain sa mga tupa. So pag-uusapan natin ang mga Israelites dito sa move on. Gusto ko maintindihan natin ang mga Israelites ay nasa forced labor during this time at sila ay inaapi in oppression sa Egypt. Okay. Sabi dito sa Exodus 14 verse 9, the Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near Pi-hahiroth, opposite of Baal-Zebon. Ang Israelites ay pinayagan na ni Pharaoh na umalis, pero hinabol sila ng all Pharaoh's horses and chariots. Ito mga mandirigma ito. Tapos ang mga Israelites around 600,000, ang danila ay tupa, mga shepherd sila. Nanay, tatay, mga bata, at wala silang armas. Ito na. Sinahabol sila dahil ang promise ni God, nagkasundo sila, dadaling ko kayo sa promised land flowing with milk and honey. So anong sunod? As Pharaoh approached, the Israelites looked up, nasa tabi na sila ng Red Sea, usually pag dagat, mababa yan, at nag-look up sila sa taas, andyan ang mga chariots at mga armies ni Pharaoh. And there were the Egyptians marching after them, and they were in fear, in great panic, and cried out to the Lord, Lord, ano ba naman itong ginawa mo sa amin? Sabi mo, promise lang na yung papatayin kami niyan. Ayan na, nagreklamo na sila. Paano ka mag-move on kung ang focus mo wala sa direksyon ng sinasabi ni God? Then said to Moses, dahil ba walang libingan sa Egypt, dito mo kami ililibing? Sinisisi na nila si Moses. Babalikan natin, bakit kayo naandito? Babalikan mo ang sinabi ni God. Kasi yun ang pinag-uusapan dito, word. Bakit kayo naandito? Dinadala mo kami rito para pahirapan. Ba't mo ba kami dinadala? Nakausap nyo si God. Okay, dandahanin natin ito. Dahil ito nangyayari sa Israelites before, sa Exodus, ganito rin ang karamihan sa nangyayari sa ating panahon. Maging kami mga pastor, dumarating kami sa ganito. So, tingnan natin, dandahanin natin. Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, iwanan mo na lang kami. Dito na lang kami maging slaves. Forced labor, walang mga sweldo, makakain lang. Kaysa mamatay kami dito sa disyerto. Napansin niyo yung mga bibig ng mga Israelites, hindi ganitong usapan nung umalis sila. Meron tayong usapan, kaya lang pag nawala ka sa vision ni God, sa direction ni God, sa word ni God, maninisi ka na maninisi lahat. Pero pumayag ka, kaya ka naglalakad, andyan ka na eh. Moses answered to the people, do not be afraid. Isipin mo kung leader ka ng 600,000 at ito, nagrereklamo na sa'yo. Stand firm. Stand firm. Andyan ang army sa likod nyo. Tapos harapan nyo Red Sea. Sabi ni God, move on. Lord, saan kami dadaan? Mga kapatid, kapag nagsiserve ka kay God, tanggalin mo itong dalawang words na to. Now, usual na ginagawa, be practical and common sense. Hindi mo kailangan sa ministry yan. Alam mo kung bakit? Stay on the word. Kasi be practical. Anong gagawin natin? 600,000 tayo. Be practical, Brad.
magputol kayo ng mga kahoy, kahit palutangin natin, tatawid na, ay mga tupa nyo, hindi pa pwede mabasa ang tupa. Lulubog yan, cotton ang ano yan bumibigat yan. Ilan ang puputulan mo? Aabutan pa rin kayo. Common sense lang yan. Gawa kayo ng bangka. Paano mo gagawa ng barko? Ang 600,000. Kaya sa ministry, kapag ikaw ay namumuhay, praktikalan lang ito, common sense. Hindi. Mahihirapan ka later on sa ministry if you are running on your practicality and common sense. Kung may question kayo dyan, pag-usapan natin mamaya. So, stand firm. You will see the deliverance of the Lord will bring you today. Palalayain kayo ni God ngayon. Kung leader ka, dapat hindi ikaw ang unang sasalita ng negative in front of the people. Wala na tong pag-asa. Ito na talaga tayo. Pero si Moses, pero ano nakita ni Moses? Katulad din ang nakikita ng mga tao. Armies, Red Sea. Ang Red Sea, by the way, nung panahon nila, nasa 10 to 16 kilometers ang lapad. At malalim. Isipin mo ang 10 to 16 kilometers, ang Cubao nasa 8 kilometers galing dito. Ibig sabihin, ganun kalapad yan. Saan ka dadaan? Pag dito ka dumaan sa coastal, aabutin ka pa rin ng mga armies. So, the Egyptians you see today, you will never see again. Ang ganda ng word ni Moses, kaya pag leader ka, ganyan dapat nagsasalita. Sa bahay, kung ikaw lang ang Christian, please speak life, which is sa part ng ating third series. At ito, Exodus 14:14, ang iba sa inyo, paborito ito, na memory verse. The Lord will fight for you, you need only to hold your peace. Ang ibig sabihin sa King James, or be still. Kaya nga, be still and know that I am God. Anong ginagawa pag nag-i-still ka? Busy? Busy ako kasi I'm in the stillness of God. Tapos aligaga ka sa bahay kasi nga still ka. Hindi still yun. So, the Lord will fight for you. Ang tanong, kapag tatanungin ka ng 600,000, Ronel, ikaw ang leader itong 600,000 na to. Asan si God? Ayan ang armies. Saan tayo dadaan? Hindi mo pwedeng i-apply ang common sense. Common sense. Lumangoy kayo. May mga baby sila. May mga tupa sila. May mga kagamitan sila. Anong gagawin nyo nun? Pag gumawa ka ng sarili mong paraan, ito lang sasabi ko sa inyo, your personal government will destroy you. Kaya mahalaga ang total surrender. Ito na. Nagsalita na si God sa mga nagreklamo. Then the Lord said to Moses, bakit kayo nananalangin sa akin? Tell the Israelites to move on. Ito na naman si God. Kung sa harapan mo, Lord, common sense. Saan ako mag-move on? Dagat yan, Wala pa sa history ng mga Israelites na nabiak ang dagat. Kaya nga ang prayer na dapat dito, Lord, ano ang gagawin namin? Tama ka, Lord. Mag-move on kami kasi hindi ito ang promised land flowing with milk and honey. Pero nasaan? Kaliwa ba? Diretso? Kanan? Paano? Magsisemento ka ba, Lord, yun dapat ang prayer, hindi, Lord, grabe, mamamatay na kami, Lord, lahat ng panic mo, lahat ng nag-overthinking ka na, hindi ka makakatawid ng dagat by thinking. Huwag kang mag-dwell sa iniisip mo, balik ka sa word, kaya ganun kahalaga ang word. Alam natin, trap sila, they are in fear, they are in great panic, at ang reply ni God, ito namang God na to, move on. Kaya pag nasa bahay ka, punong-puno ka ng problema, meron kang mountains of troubles, sabi ni God, move on. Ano sabi niya? Say to this mountain. Huwag mo ipagpipray, say to this mountain. Ito ngayon, magpipray ba ako dito? Kahit magpray, kahit lumud ka dyan, di ka na lumulod si JR. Lagpasan natin, sabi ng mga army. Hindi. Kailangan mo mag-move on. Ang word ni God, move on. Lord, wala nga daanan. Yan, magkikipag-away ka kay God, ang tatanungin mo lang, Lord, saan ako dadaan? Rather than overthinking, rather than trying to run your own personal government. Ang sabi ni God, itaas mo lang yung staff, di ba? Yung may ganun, yung parang candy cane ni Moses na dala, kasi shepherd siya. Itaas mo lang yan, itutok mo sa Red Sea. At ang sabi niya, maraming mga scientists nagsabi rito, alam ni Moses kung saan yung mababaw dyan, kaya nakatawid sila. Hindi siya mababaw. Dito nyo makikita ang himala ni God na yung dagat na ngayon lang, punong-puno ng tubig, biglang naging dry. Kaya alam nyo yung Israelites, pagtawid nila sa dulo, nagpapapagpag ang alikabok. Sa galing sa dagat. Ayan
Ayan, basahin natin. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on... Marvin, grabe naman, alikabok naman sa dagat. Tama ba yung Bina? Alikabok. Dry ground, dagat yan. Alam naman natin, may swamp, may putik dyan, basa yan, at kailanman ang hirap matuyo ng dagat ng immediately. Kaya tagal nga maggawa ng asin. Okay, so ito nagpakilala na si God. Iyan naman pala, Lord eh. Pero nanisi ka na ng iba. Ikaw, Moses, dinala mo kami dito. Kung gusto mo kami libing dito. Dami na nating sinasabi. Ang kausap mo si God, tanungin mo si God. Katulad nito, nagpapastor ako, tinawa ko ni God, hindi ko pwede sisihin. Ang kausap ko dito si God. Dennis, plant ka ng church. Ay Lord, hindi ako na tinutulungan. Hindi problema yon. Eh Lord, kaya di ba napansin ninyo? We move in faith dito sa 211 Ministries. Wala kayong makita envelope, wala tayong offering bag. Lord, kapag hindi ka nag-provide, isasara na lang namin to. Ganun lang. Ibig sabihin, makita mo, Lord, I trust in you. Hindi ko sisinglin ang mga tao. So point number 1, move on with the vision and mind. Ang point number 1 natin para mas maintindihan natin ay kaparehas ang point number 2. Magulat kayo, 2 points lang tayo pero parehas pa. So, tingnan natin. So, para kaiba naman. Okay ba yun? Para ibahin natin para parehas. Tama ba, Jet? Intindihan mo, Joby? Tama ba, Marvin? So, ganun lang. Sabi ko sa inyo, ako yung pastor na napakababaw. Kasi yun lang, maging ako yun lang naiintindihan ko. Palalalimin ko pa. Tama ba, JB? Kung yun lang kayang intindihan. So, the same, titigan nyo, magugulat kayo, the same ang, pero, paano yan? So, move on with the vision in mind. Pag pinag-usapan natin na vision, ito yon. Binanggit sa Bible, sa Exodus 14:15, nung magsalita si God sa nagreklamo, umaangal, overthinking, lumilipad ng mga utak, takot na kataw, in great panic na Israelites, why are you crying out to me? Move on. Nag-usap na tayo, kaya kayo nakarating dito sa Red Sea, dahil ang sabi ko, promised land flowing with milk and honey. So wala pa ritong milk and honey, wala pa rito ang promised land. Dapat ang idea mo, ang nararamdaman mo, medyo kabaliwan lang, nai-excite ka, yes, ang daming army. Anong problema ko sa inyo? Ang tinitingnan ko, anong sabi ni God? Ito yung pinag-uusapan, anong sabi ni God? Kasi kung diyan ka nakafocus, hindi mo matatanggap ang sinasabi ni God. Ibang tinitingnan mo. Kaya ka natatakot, kinakabahan, kasi doon ka nakatingin sa hindi pinapatingnan sa iyo ni God. If you have a vision, focus on that vision. Start. Kaya kapag nung nagpastor ako dito, nagsimula ako mag-commit ng buhay ko kay God. Alam ko ang sinabi mo, God, nag-usap tayo, ano man ang mangyari, may habagat man, pupunta pa rin ako. Nag-usap tayo, God. Eh baka hindi sila umattend? Hindi dito issue ang baka, ang baboy, ang manok. Diba? Kasi baka, kasi walang kasi. Nag-usap tayo, God. Okay. Sabi sa Proverbs 29:18 in the King James Version, where there is no vision, the people perish. Yung word na vision ay napakahirap intindihin. And God willing today, at this point in time sa ating series number 2, makita nyo itong vision na ito na napakadali lang pala. But he that keepeth the law, happy is he. Pag binasa mo yan sila, baliktad. Ba't magkaiba? So, masaya, kumbaga, kapag wala kang vision, wala kang pangitain, wala kang nakikita, you will perish along the way. At ang example niya ng Israelites, ang vision is promised land flowing with milk and honey. Pero nakalimutan nila, hindi klaro sa kanila ang sinabi ni God at pinangako ni God kay Moses at sila ay nag-perish along the way. Ang usapan na ngayon, bakit mo kami dinala rito? Dito mo ba kami ililibing? Walang usapan na libingan dito sa ating travel. Ang usapan, papunta tayo doon. Kaya lang tandaan natin, maraming distractions along the way. Huwag mong papatulan yun kasi hindi yun ang iyong purpose, hindi yun ang iyong vision. Ang vision natin is to serve. Kaya pag tinatawa ng kayak, si Pastor Dennis may hawak na dustpan. So what? Alam mo ang product mo. Alam mo kung saan ka papunta. Pag pinag-usapan natin ang vision, that is your end goal. Your destination. Itong sinasabi ni God na move on, ito yung ating destiny. Akala nila, ano bang destiny? Destiny is the process. Destiny, itong ginagawa ko ngayon, going to 4 years ng 211 Ministries Mandaluyong, ito yung destiny, moving on to the destiny. While you are doing the destiny, makakarating ka sa iyong destination. Yun yung kailangan natin. You have to say to this mountain of troubles, tumabi ka. Umalis ka dyan. Kasi dadan ako to accomplish my destiny so that I can reach my destination.
In everything you do, always begin with a vision in mind. Anything that you will do without the vision kung saan ka papunta, mag-aasawa ka, ano ang vision mo? Para pag malaki na magandang asawa ko, magwapong asawa ko, may 5 abs. Grabe, 5 abs. Kasi may bat. So bawas, so 5 lang. So kapag ang vision mo iyan, kapag dumating ang time, kasi ang lalaki talaga lumulobo ang tiyan kapag tumatanda, nawala na, nagiging 1 pack na yan. So ayaw mo na sa kanya. Kasi ang vision mo is 6 packs lang. Okay. Kaya makikita mo pag nagkakaedad na kayo, hindi na 6 pack ang pinag-uusapan, sapak na. In everything you do, always begin with the vision in mind to avoid panic and direction. So, tingnan nyo, ang common signs ng mga taong nawawala sa vision, loss of motivation. Hindi ka na motivated mag-church, hindi ka na wala ka na, ayaw na pumunta dito kasi ayun, baka patayin kami dyan. Ano iisipin nila? Dito sa atin sa 211 Ministries, binanggit ko na ito sa inyo. Kapag may opinion ng tao, may sinasabi sa iyo ang tao, nachichismis ka ng tao, hindi yan ang sinasabi sa iyo ni God. Sabi nila yan. At gusto ko kayo maging blessing, ulitin ko para sa mga, kung kayo lagi nachichismis, please be a blessing sa mga chismoso-chismosa. Paano? Hayaan mo nang nachichismis ka. Bakit? Kapag pangalan nilang pinag-uusapan, boring ang usapan sa tambayan. Kaya hayaan mo sila maging masaya pag ang pangalan mo pinag-uusapan. Okay? Ganun lang kasimple yan. Dapat makita mo, ganun tayo dapat mag-isip, anak ng Diyos. Then, nag-i-slow ka sa iyong progress. Puro ka regret. Sana hindi na lang kami dumali sa Egypt. Sana doon na lang kami, kumakain pa kami ng leeks and garlics. Ito sa papatayin pa kami. Anong usapan natin, sabi ni God? Milk and honey. Kaya lagi niyong tatandaan kapag kayo susunod kay God, meron kayong project, what is the vision? Kasi kapag wala kang vision, magtatayo tayo ng bahay at ang naitayo mo ay 4th floor, siya naman nagdugtong doon ng anahaw at pawid, mag-aaway kayo. Bakit? Wala naman tayong plano. Kaya nga mas mabilis, sabi nga ng mga karpintero, ang bahay na walang plano, hindi natatapos. Dugtong ng dugtong. Dito ka lang tumira na. Dito na lang. Kaya ang pangit ng resulta. Always begin with a vision in mind. So kapag wala kang vision, along the way, you will perish. At ang nakakalungkot, kung may anak ka, pati sila, nakatiwangwang ang buhay. Ayaw na naman sa akin, Ate Chia. Pakipindot na lang ako, please. Okay? Thank you. Tandaan lang natin na when we talk about vision can only be seen clearly when there is a light. The light of the Word of God. So para maintindihan natin, wag na natin pahirapan itong vision. Pag sinabi natin na vision, ang vision na pinapakita ni God usually, either sa mata mo or from the heart. Iklaro ko lang, kapag nakadilat ka sa madilim na lugar, wala kang nakikita. Pero kung nakadilat ka sa maliwanag na lugar, nakikita mo kung ano ang nangyayari at ano ang para sa'yo. Kaya kung wala kayo nakikitang vision na katulad ni Jeremiah, nakakakita ng tilting path, yun yung mga vision, spiritual vision na talagang binibigay din ni God. Pero kung ikaw wala kang nakikitang vision sa buhay mo, matagal ka na nagja-church, ito lang sasabihin ko sa inyo. Look at the Word of God. Iyan ang pinaka-the best na vision kapag maliwanag ang araw. Sabi ko sa inyo kanina, point number 1 and point number 2 magkaparehas. Yung una kanina, always begin, move on with the vision in mind. Itong pangalawa, move on with the light of the Word. Iyan pa rin yung vision. Kapag nababasa mong sinabi ni God, move on. Hindi ka papatol sa panic, sa overthinking. Hindi ka papatol sa nakakatakot, sa mga inaalok sa distractions around, sa Red Sea, sa army. Kasi, I will go forward. Clear ang sabi ni God, dadaling kita sa promised land, flowing with milk and honey. Pero Lord, buhangin naman ito. Puro gubat naman ito, army naman ito. Wala akong pakialam, I will go kung anong sinabi ni God. Kaya maganda yung pag sinasabihan ka, ay nako Miko, ganito talaga mangyari, ganyan ka talaga. Yan ang opinion mo. Hindi ka naman God. Anong sabi ni God sa akin? Dapat balik pa rin tayo dito. Marami kayo marinig na opinion, rejection sa inyo, pero hindi sila si God. Huwag mong papayagan na siya na magiging final authority ng buhay mo.
Kung sakali nagkagulo-gulo ang buhay mo dahil sa comment and opinion ng iba, pumayag ka din. Bumangon ka. Ito yung sasabi ni God. Move on at ina-apply natin ang word natin for this time ng ating anniversary is move on with the light of the word. Ano ba yung light of the word? Tingnan natin. Simulan natin ang unang communication. Itong mga Israelites habang nahihirapan sa forced labor sa Egypt, nananangis sila kay God. Iklaro natin ito dahil marami sa ating makikita na katulad din ito. The Lord said, I have indeed seen the misery, ang paghihirap ng mga tao sa Egypt, mga Jews. I have heard them crying out because of their slave drivers. And I'm concerned about their suffering. Mga kapatid, nakita nyo sila? Umiiyak sila, Lord, tulungan mo naman kami. Hirap na kami, Panginoon. Grabe talaga, Panginoon, ang aming pain dito sa Egypt. Narinig sila ni God, nakita sila ni God. Kinausap mo pa si God. So I have come, inuna ko na yung kanina para makita nyo, may karapatan ba tayo magreklamo kung nakipagkasundo na tayo kay God? So I have come down to rescue them. Bumaba si God para i-rescue sila dahil sila nananalangin. Humihingi ng tulong. At ito nagrereklamo pagdating kay Moses. Hindi mo di ba ikaw nagpray? Kaya nga bumaba si God dahil umiiyak kayo nahihirapan kayo. Yan na. And bring them up out of the land into good and spacious land. Yan yung promised land flowing with milk and honey. The home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Ibig sabihin, kapag may ibibigay si God sa iyo, katulad din nito. Hindi ibig sabihin, ay pastor, hindi ko tatanggapin niya kasi mayroong may-ari na. Pag sinabi ni God, yung lugar ng Canaan, may-ari na, may nakatira. Ay pastor, may nakatira. Wag mong pagnanasaan yun. Kundi sinabi ni God na diyan kita ibibigay, Lord, that is the vision. Kung paano man mapapaalis yan, susunod lang ako. Kasi mag-iibang paningin mo, hindi, may nakatira, Lord Sabi mo, sa akin yan, ngayon sino ang tama at sino ang mali? Ikaw o si God? Kung may tiwala ka, go on. And now the cry of the Israelites has reached me. Anong ginawa? Umiiyak sila. Grabe ito yung prayer na makita nyo sa Bible na hindi yung, Panginoon, tulungan mo naman ako. Wala po kaming pambili ng donut. Wala po kay Panginoon pambili ng ulam mamayang tanghali. Hindi. Crying out to at nakarating ito kay God. And I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Napapanood ko sila. Ang oppression, hard labor ito. Forced labor. May kota pero walang materyales na binibigay sa kanila kung babasahin niyan. In verse 10, so now, Moses, ito. Gusto ko lang i-challenge ang bawat isa sa inyo. Lahat tayo ay parang Moses. Ano ibig sabihin nun? Lahat tayo tinawag ni God. Meron din tayong Israelites na pag dinilay nyo ang inyong mga calling, the more na na-oppress sila dahil walang ibang tinawag ni God to help them kundi ikaw or ako. So now, go on Moses, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Sa verse 11 yan, ang nagreklamo na si Moses. Pero tuloy tayo sa 12. And God said, I will be with you. Mapapansin nyo, hindi ka tatawagin ni God, mag-solo ka dyan. Be practical, common sense. Alam mo kapag nag-move on ka, sabi ni God, I will be with you. No matter what, ano man ang opinion ng tao, ay mahinang utak niyan, hindi makakagraduate yan. Hindi naman ikaw ang God ko, hindi ikaw nag-provide, hindi ikaw gumawa ng utak ko. Si God pa din. Tama, may mga season na parang bumabagal ang utak natin. Pero hindi iyon ang final authority. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Yan yung worship nila sa Mount Sinai. Mga kapatid, huwag kang lakad ng lakad, huwag kang ministry ng ministry kapag hindi mo narinig si God. Dahil along the way, you will perish. Yun yun. Without a vision, people perish. But blessed are those who keep the law. Ano ibig sabihin nun? Kapag tinawag ka ni God like LRT, blessed are those who keep the way. Kung ang nasa LRT ka, meron kang riles. Sundan mo lang yun at makakarating ka kahit nakapikit ka. Madali ang ministry kung susundan mo ang sinasabi ni God. At pagdating nila sa 14, tingnan nyo, crying out na naman itong Israel. Niligtas na nga, tinulungan na nga, nagrireklamo na naman. Kasi nawala sila sa word ni God. Word pa rin. The light of, ano ba sabi sa ni God? Ba't ka naandyan? Bakit ako ngayon araw na ito, 60 years old na ako? Bakit ako naandito? Dahil gusto ni God.
Hindi ko pwedeng pilitin ang gusto ni God at pilit ang gusto ko. Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, mabubuhay pa ako ng 20 years, 50 years. Lord, kung saan mo lang ako lagyan ng tuldok, bahala ka, basta ipaglilingkod ko ito at sabi mo, I will make disciples, train leaders, and plant churches kung hanggang saan itong buhay natin. Okay. Tandaan natin ito mga kapatid, prayer is a petition to God. But when God answers to move on, step out in faith, in humility, in obedience. I-clarify natin ito kasi may mga time, ang iba sa atin, keep on praying. Pero ang iba sa atin, nagpipray like Israelites on this part, na ang faith nila ay false humility. Kasi ang requirement ni God is obedience. Ang false humility, ito yung lumalapit ka kay God para ilang i-air mo ang iyong pain. Kasi Lord, nasasaktan ako. Natatakot ako, Lord. Lord, kailangan wala kaming ganito. Bigyan mo naman kami ng ganito at nagsalita si God. Ipoprovide kita andun sa kabila. Lord, gusto ko lang naman sabihin sa iyo, wag na. Ayaw mo mag-step out in faith, umaasa ka kay God, pero nung ipinapapulot sa iyo ni God, Lord, kunin mo naman para sa akin. Marami sa atin, Lord, wala kaming bigas. Bigyan mo naman kami ng bigas. Nung nagbigay si God ng bigas, Lord, isaing mo naman. Step out in faith, ikaw na ang gagawa niyan. Dapat makita mo saan yung prayer, saan yung acting in faith. At mga kapatid, kung lalapit ka kay God para lang i-air ang sama ng loob mo, ang yung self-pity, pagiging low self-esteem, hindi ganyan ang Christianity. Remember, may kaaway tayo. Ang goal niya is to steal, kill you, and destroy you. Kung wala kang faith and action, faith without action is death. That is false humility. Kaya nagsisimba naman ako, Lord. Pero pag may pinapagawa sa ni God, ayaw. Ang pinakasimple dito, Lord, nasasaktan ako. Tuwing nakikita akong tao to, Lord, kumukulo ang dugo ko, sabi ni God, patawarin mo. Hindi ganyan, Lord. Hindi mo naintindihan, God. Hindi mo ako naintindihan. Si God ngayon mali. Hindi mo ako naintindihan, Lord. Hindi mo alam kung ano sa... Sinabi nga ni Jesus, anak, pinako nga ako sa krus dahil sa kasalanan mo, kulit mo. Nakalimutan mo na. Yan yung vision. Pag nawala ka sa vision, mahirap ka magpatawad kasi akala mo, ang laki-laki ng kasalanan nito, ikaw nga si Jesus namatay para sa iyo. False humility. Nang tinatawag ka ni God, may pinapagawa sa iyo, Lord, iba na lang. Katulad ni Moses. Lord, iba na lang, utal ako magsalita, Lord. Marami tayong problema, marami tayong karamdaman kapag si God ang nagsalita. Pero pag gusto natin, kaya. Ang genuine humility na pag sinabi ni God, kahit hindi mo alam, gagawin mo. Paano yun, Pastor? May sinabi si Zig Ziglar na gusto kong sabihin sa inyo, na-bless ako sa kanyang quotation. Faith gives you the courage to continue before confidence arrives. Lord, maglilingkod ako sa iyo pag ready na ako. Kapag ganyan ang terminology mo, ang sasabihin mo kay God, sasabihin ko sa iyo, if you will wait until you are ready, you will wait for the rest of your life. Dahil hindi ka ready talaga. Pag kailangan perfect na ako, Lord, kailangan ka magiging perfect. Ang faith is stepping out in faith, making actions bago pa dumating ang confidence mo. Lord, hindi ko kaya yan. Tama, hindi mo nga kaya. Kaya nga tinawag ka ni God eh. Kasi kung kaya mo, hindi ka na tinawag, kaya mo na pala eh. Ganun lang yan eh. Kaya kung tatanungin niyo ako, ready ka ba, Pastor Rich, sa ginagawa mo? Hindi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag umabot ako ng 70, 80, tinawag pa ako ni God. Basta Lord, susunod lang ako sa iyo. I am not ready, ang tao pahina. Pero tinatawag ka ni God, palakas pa ako. Kaya pa ito. Kaya excited ako gumising umaga. Kaya pa to. Kaya to. Bakit? Si God ang sabi. Pero kung titingnan mo, Lord, ayan, grabe na naman. Malapit na naman ang katapusan. Kumusta ang ating credit card? Kumusta ang ating, ang dami na naman bayarin. Pero sabi ni God, mabubuhay ka, may pinapagawa pa ako sa iyo. Make disciples din. Kapag tumingin ka sa problema mo, ang sabi ni God, say to this mountain of problems, get out. Pag sinabi ni God na move on, kahit wala ka nakikita, hindi ka confident, Lord, parang tinatamad nga ako, pero nag-build si God ng faith sa puso mo, do it. By the way, kapag hindi mo naintindihan ang faith, mali din ang iyong ginagawa araw-araw. Paki-spell nga natin ng faith, para at least makita natin. R-I-S-K. Tama ba? Ang spelling ng faith sa nangyayari ngayon, dapat makita mo, faith is spelled. Itong pagpapastor ko ay risk. Pakikipagsapalaran na, Lord, itong sabi mo. Pupunta kami sa promised land. Saan ba yan? Totoo ba yan? May flowing with milk and honey. Ito dagat nga, oh. That is faith.
Kapag hindi mo nakita na faith is risk, hindi ka mabumove on. Sasabihin mo kay God na, Lord, malabo yan. Imposible yan. Tagal-tagal ko na dito sa Pilipinas. Ito pa rin ang buhay ko. Faith is spelled R-I-S-K. Kapag hindi mo nakita yan, sasabihin ko sa iyo, you will perish along the way. Without a vision, people perish. Pero pag may word si God sa iyo, go on. At para sa ating application questions, ano ang kaibahan ng vision ng taong nakakulong sa dilim at nasa maliwanag? Bakit mas pinili ng Diyos na mag-move on ang faith ng taong, ng Israelites, kaysa pakinggan ang kanilang prayer ayon sa Exodus 14:15? Gusto ko makita ninyo ang katotohanan na ganyan ang sinasabi sa Bible. Pakitanggal mo ng yung practical thinking, pakitanggal mo ng yung common sense, dahil hindi yan requirement ni God. Pag tumatakbo ka in your common sense, in your practicality, iba na ang word ni God. Sasalain mo bago mo siya pakinggan. Ano yung, pag-spell nga natin ulit, faith is spelled R. Sa school yan, bagsak ako. Tama? Pero kay God, panalo tayo. Let's move on. Let's pray. Father God, thank you for this time. Thank you sa katotohanan na hindi talaga namin naintindihan ang faith. Hindi talaga namin naintindihan ang vision. The vision is simply the light of your word. Sinabi mo na, kailangan namin gawin. Dalangin ko, Panginoon, sa pagkakataong ito, ano man ang sinabi mo sa amin, Panginoon, na gusto ng tapusin ang sarili, punong-puno ng problema, hindi matapos-tapos, laging nahuhulog sa bundok ng kanilang problema dahil hindi dapat inaakit ang bundok. Ang sabi mo, say to this mountain, move. At kung kailangan mag-pray kung paano mag-move ito, Lord, guide us, lead us. Lord, andito kami sama-sama, Lord, to move on to the 4th year ng 211 Ministries. Hindi lang para maging 4 years kami, Panginoon, kundi para maabot ang mga taong gusto na rin mag-give up at walang nakikitang pag-asa. Lord, help us, God, to understand faith and hope, the difference between of this, para, Panginoon, maipaglingkod namin at namumuhay kami na gaano man kasama ng panahon, kasama ng iniisip ng tao sa amin, Lord, naka-smile kami dahil ang ganda ng bukas ng mga taong sumusunod sa iyong word. Lord, it's about your word, it's about your word, it's about your word, and nothing else. No practicality, no common sense, only the word of God. Kaya Lord, pagpalain mo ang aming puso't isipan sa mga nakarinig nito, pagpalain mo rin sa aming online, tulungan mo sila na ma-excite dahil mas maganda at totoo ang Word of God rather than the opinions and rejections of this world. Kaya sa iyong kapurihan, salamat for the 3rd year anniversary of 211 Ministries. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo si God, pakibigyan ng malakas na palakpak.